Bago mag-alas 8 ngayong gabi, umabot na sa 173 bayan sa bansa ang idineklarang nasa state of calamity. Kasama rin ang 22 syudad sa bansa. Buong probinsya ang naka-state of calamity sa mga lalawigan ng Albay, Camarines Norte, Catanduanes, Camarines Sur, Cavite, Quezon at Batangas. Kabilang sa mga epekto ng pagdedeklara nito ang pagkakaroon ng price freeze sa mga pangunahing pangangailangan sa loob ng 60 araw, pag-aproba sa mga pautang na walang interes, pamamahagi ng calamity fund at pagtanggap ng donasyon mula sa ibang bansa. At kabilang sa mga lugar na nasa state of calamity ang bayan ng Noveleta kung saan inanod ang isang minibus at sa lalawigan po ng Quezon kung saan tinangay ang ilang bahay. Saksi si June Veneracion. Naanod na po ang bahay. Bahay, naanod na. Halos bubong na lang ang natira sa bahay na ito na inanod ng malakas na agos sa sitio Pardahan sa barangay Manggalang, Bantilan sa Sariaya, Quezon. 8 bahay ang inanod sa sitio. 30 residente ang nawalan ng tirahan. Ari natira. Ari po saksakan. Wala. Mayroon, nandun na sa tubig. Pader, pundasyon. Pader at saka pundasyon ay mga hollow blocks. Paano kayo magsisimula uli yan? Bahala na. Bahala na. Bahala ng Panginoon sa amin. Laging problema ng mga taga-barangay ang rumaragas ng ilog kapag may masamang panahon. Nais po namin may paayun at may parating po sa national government para po sa komunidad po dito, para huwag po mawala ang mga taong naririto po. Lagyan po natin ito ng protection wall. Sa buong bayan ng Sariaya, 19 na bahay ang totally damaged. Mahigit 300 naman ang bahagyang napinsala. Sa Lukban naman kung saan idineklara na ang state of calamity. Isa sa napuruhan ng paaralang elementarya ng Lukban 3A. Wasak ang 4 na classroom at halos bumigay ang bahagi ng covered court nang mabagsakan ng puno. By November 5, resume po ng face-to-face classes namin. Kasi para itong week na to, para may ready po namin yung aming classroom. Nasa 5,000 household ang putol ngayon ang water supply dahil nasira ng bagyo ang linya ng tubig. Sa ngayon, ang ginagawa namin ay nagrarasyon muna kami ng tubig doon sa mga apektadong lugar. Kinagupit din ng malakas na hangin at ulan kahapon ang Kalawan, Laguna. Lalim! Naku, yari tayo dito Sa Bae, Laguna, makapal na putik ang iniwan ng bagyong Christine. Mahigit 100 pamilya ang ipinalikas sa Bae Elementary School. Makapal na putik din ang iniwan ng bagyong Christine sa ilang bahagi ng Calamba. Sa Los Baños, nadatna ng GMA Integrated News na inaayos ang ilang sirang linya ng kuryente. Ayon sa Meralco, mahigit 250,000 sa kanilang mga customer ang nawalan ng kuryente kagabi dahil sa bagyong Christine. Pero kaninang hapon, naibabayan sa 200,000 customer. Karamihan sa kanila taga Laguna o di kaya Cavite. Makapal na putik din ang iniwan ng bagyong Christine sa Noveleta, Cavite. Sa tindi ng Agos, inanod ang minibus na ito kagabi. Inabutan naman ng GMA Integrated News ang ilang residente na itinatayo ang minibus na ito na nakatagilid sa maputik na daan. Para po ma'am nangyari, tsunami. Inatras ko po dito sa gilid. Tapos tinalian ko. Ngayon, nung napatid yung tali, umatras siya, tumama sa poste, bumaligtad na. Mabuti na lang at naigilid pa ng driver ang minibus, kaya nakapunta sa ligtas na lugar ang mga pasahero niya. Kahit maaraw na, may mga lugar na baha pa rin sa Noveleta, Bacoor at Kawit. Kagabi, hanggang dibdib ang tubig sa ilang lugar. Ang isang taga-Kawit, bitbit ang supot ng kanin na siyang paghahatian niya at ng kanyang mga apo. Wala akong pagkikitaan eh. Anong tulong po ang kailangan? Yung kailangan yung mga apo ko, yung mga kakainin, tsaka yung susuotin ng mga damit. Ayon sa Provincial Public Information Office, ongoing pa ang pamimigay ng relief goods. Mahigit 13,000 residente ang apektado sa buong lalawigan na isinailalim na sa state of calamity. Para sa GMA Integrated News, June Veneracion ang inyong saksi.